Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 19 July 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Ezekiel chapter 19. Pamimighati para sa mga pinuno ng Israel. Pakisabayan ako ng basa para pareho tayo dito matuto. Ezekiel chapter 19 verse 1, ihayag mo ang iyong panaghoy para sa mga pinuno ng Israel. Verse 2, sabihin mo ang iyong ina ay parang isang leon. Pinalaki niya ang kanyang mga anak, nakatira siyang kasama ng karamihan sa piling ng mababangis na leon. Verse 3, isa sa kanyang mga anak ay tinuruan niya, kaya ito ay natutong manila at manlapa ng tao. Verse 4, nang mabalitaan ito ng mga bansa sa paligid, hinuli siya sa patibong, ikinulong at dinala sa Ehipto. Verse 5, naghintay siya ng naghintay hanggang sa mawala ng pag-asa, kaya inaruga ang isa pang anak niya na nang lumaki naging isang mabangis na leon. Verse 6, sumama siya sa ibang leyong tulad niya at siya natutong manlapa ng tao. Verse 7, iginuho niya ang mga tanggulan ng kalaban at kanyang winasak ang kanilang mga bayan. Ang buong lupain, lahat ng mamamayan ay nangingilabot sa kanyang atungal. Verse 8, at nagkaisa laban sa kanya ang mga bansa sa palibot. Iniumang nila ang kanilang mga lambat at siya ay nahulog sa kanilang patibong. Pasensya na guys, mabilis. Binilisan ko ng basa kasi kita tumatagak na pawis ko. Oh. Parang ang haba-haba ngayon ng summer na, no? Pakiramdam ko lang. Ang tagal-tagal ng summer season ngayon. Ang init talaga. Kaya pasensya ko na kung nagmamadali ako parati. Ayoko kasing buksan ang electric fan at maingay sa video. So ulitin ko lang yung verse 8, at nagkaisa laban sa kanya ang mga bansa sa palibot. Ezekiel chapter 19 verse 8 guys. At nagkaisa laban sa kanya ang mga bansa sa palibot, inuumang nila ang kanilang mga lambat. At siya ay nahulog sa kanilang patibong. Verse 9, siya ay ikinulong nila at dinala sa hari ng Babylonia. Pinabantayan siyang mabuti mula noon. Ang ungal niya ay di na narinig sa mga bundok ng Israel. Verse 10, ang iyong ina ay tulad ng baging ng ubas, itinanim sa tabi ng batis, sapagkat sagana sa tubig, kaya ito ay lumago at namunga ng marami. Verse 11, matitigas ang kanyang mga sanga, bagay na sitro ng hari. Ito'y tumaas, umabot sa mga ulap, namumukod nga sa taas na mamalas ng lahat. Grabe naman hanggang ulap. Verse 12, ngunit dahil sa matinding galit ito ay ibinuwal, bunga nito ay nalanta sa ihip ng hangin, ang puno ay natuyo sa huli, ay sinunog. Verse 13, at ito nga'y itinanim sa disyerto, sa lupaing tuyong-tuyo, kaunti may walang katas. Verse 14, Ezekiel chapter 19 verse 14, ang punong iyon ay nasunog, bungat sanga ay natupok, kaya wala nang makuhang gagawing sitro. Ito ay isang panaghoy at paulit-ulit na sasambitin. Ang kalooban ng Diyos ay sinaway ng tao. Ezekiel chapter 20 verse 1, noon ay ika-10 araw ng ika-5 buwan ng ika-7 taon ng aming pagkabihag, lumapit sa akin ang ilan sa pinuno ng Israel upang sumangguni kay Yahweh. Verse 2, nang isangguni ko sila, sinabi naman sa akin ni Yahweh. Verse 3, Ezekiel, anak ng tao, sabihin mo sa kanilang ipinapatanong ko kung naparito sila upang sumangguni sa akin. Ako ang Diyos na buhay. Sabihin mong huwag silang sasangguni sa akin. Verse 4, ikaw ang humatol sa kanila. Ikaw na ang magsabi sa kanila ng mga kasuklam-suklam na gawain ng kanilang mga ninuno. Verse 5, sabihin mong ipinapasabi ko na noong piliin ko ang Israel, ako'y nangako sa kanila. Nagpakilala ako sa kanila sa lupain ng Ehipto na akong si Yahweh ang magiging Diyos nila. Verse 6, ipinangako kong iaalis ko sila sa Ehipto at dadalhin sa lupaing inilaan ko sa kanila, isang lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay at pinakamainam sa buong daigdig. Sometimes talaga guys, tinatanong ko, sino ba ang God ng Ehipto? Bakit inano sila ni Yahweh? Parang ibinukod ang Israel para sumamba kay Yahweh. Ang tanong ko tuloy, sino ba ang Panginoon ng Ehipto? Di ba? Verse 7,
sa kanila noon na talikuran nila ang mga Diyos-Diyosan ng Ehipto at huwag nilang, Diyos-Diyosan pala ang sinasamba ng Ehipto, guys. Verse 7, sinabi ko sa kanila noon na talikuran nila ang mga Diyos-Diyosan ng Ehipto at huwag nilang sambahin ang mga iyon sapagkat ako ang Diyos nilang si Yahweh. Verse 8, ngunit hindi nila ako sinunod, hindi nila ako pinakinggan, hindi nila tinalikuran ang kasuklam-suklam na mga bagay na iyon na iniwan ang mga Diyos-Diyosan ng Ehipto. Binala ko sanang ibuhos na sa kanila ang aking matinding puot noong nasa Ehipto pa sila. Verse 9, ngunit hindi ko ito tinuloy upang ang pangalan ko'y hindi mapulaan ng mga karatig bansa ng Israel, mga bansang ninanasa kung makakita sa gagawin kung pag-aalis ng Israel sa Ehipto. Verse 10, inialis ko nga sila roon at dinala sa ilang. Verse 11, doon ibinigay ko sa kanila ang kautusan at mga tuntuning dapat nilang sundin upang sila'y mabuhay. Verse 12, ibinigay ko rin sa kanila ang mga tuntunin para sa araw ng pamamahinga para maalala nila na akong si Yahweh ang nagpapabanal sa kanila. Verse 13, maging sa ilang ay naghimagsik sila sa akin, hindi nila sinunod ang aking mga tuntunin, ang kautusan kong dapat sundin upang mabuhay, sila ay kanilang tinanggihan. Pagkos nilapastangan pa nila ang araw ng pamamahinga, at binala ko na noong iparana sa kanila ang matinding galit ko para malipol na sila. Verse 14, ngunit hindi ko ito itinuloy upang ang pangalan ko'y hindi mapulaan ng mga bansang pinag-alisan ko sa Israel. Verse 15, Verse 15, guys, at doon sa ilang isinumpa kung hindi sila dadalhin sa lupaing ipinangako ko sa kanila, sa lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Verse 16, sapagkat tinalikuran nila ang aking kautusan, hindi sila lumakad ayon sa aking mga tuntunin at hindi nila iginalang ang araw ng pamahimahinga, sila'y sumamba sa kanila mga Diyos-Diyosan. Verse 17, gayon man kinahabagan ko sila at hindi nilipol. Verse 18, at sinabi ko sa kanilang mga anak na huwag nilang tutularan ang masasamang pamumuhay na kanilang mga ninuno, ni susundin ang ginawa nilang mga tuntunin at huwag sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Verse 19, ako si Yahweh ang kanilang Diyos, sinabi, kung lumakad sila ayon sa aking mga tuntunin at sunding mabuti ang aking kautusan. Verse 20, at pahalagahan nila ang araw ng pamamahinga sapagkat ito ang mag-uugnay sa kanila at sa akin, at sa ganito'y makikilala nilang ako si Yahweh ang kanilang Diyos. Verse 21, ngunit hindi sila nakinig, hindi sila lumakad ayon sa aking mga tuntunin, ni sumunod sa aking kautusan na kung sundin ng tao ay magdudulot sa kanya ng buhay. Hindi rin nila pinahalagahan ang araw ng pamahimahinga. At inisip ko na namang ibuhos sa kanilang aking matinding puot. Verse 22, ngunit hindi ko rin itinuloy ito upang ang pangalan ko hindi mapulaan ng mga bansang pinag-aalisan ko sa kanila. Verse 23, at sa ilang isinumpa kong pangangalahatin sila sa iba't ibang bansa. Verse 24, sapagkat hindi nila sinunod ang aking mga tuntunin at kautusan, hindi nila pinahalagahan ang araw ng pamamahinga at nahumaling sila sa mga Diyos-Diyosan ng kanilang mga ninuno. Verse 25, kaya't binigyan ko sila ng mga tuntuning hindi magdudulot sa kanila ng buhay. Verse 26, hinayaan ko na silang mahumaling sa paghahandog sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Binayaan kong ihandog nila pati ang kanilang mga pangani upang sila mismo mangilabot. Sa gayon, makikilala nilang ako si Yahweh. Ezekiel chapter 20 verse 27, kaya Ezekiel, sabihin mo sa kanila na ito ang ipinapasabi ni Yahweh sa kanilang Diyos. Minsan pa'y nilapastangan ako at pinagtaksilan ng inyong mga ninuno. Verse 28, nang dalhin ko sila sa lupaing ipinangako ko sa kanila, naghandog sila ng mga altar sa mga burol at sa ilalim ng malalagong punong kahoy. Doon sila nagsunog ng kanilang mga handog na siyang dahilan ng pagkaput ko sa kanila. Doon din nila dinala ang mga handog na inumin. Verse 29, itinanong ko sa kanila, ano bang klaseng altar ang pinaghahandugan ninyo sa mga burol? Hanggang ngayon, ang matataas
na lugar na yaon ay tinawag na Bama. Verse 30, sabihin mo rin sa kanila, ipinapasabi ni Yahweh, gagawin din ba ninyo ang kasuklam-suklam na gawain ng inyong mga ninuno? Verse 31, hanggang ngayon, naghahain kayo ng mga handog tulad ng inihain nila at sinunog ang inyong mga anak bilang handog sa mga Diyos-Diyosan. Hindi naman maganda yung sunugin mo yung anak mo para lang ihandog sa Diyos-Diyosan, guys. Huwag gawin yan. Ang pangit. Kulto na yan pagka ganyan eh. Bakit ngayon ay sasangguni kayo sa akin? Ako si Yahweh, ang Diyos na buhay. Huwag kayo makasanggo-sangguni sa akin. Verse 32, hindi mangyayari ang iniisip ninyong pagtulad sa ibang bansa at pagsamba sa Diyos ang kahoy at bato. Ang parusa at ang pagpapatawad ng Diyos. Ezekiel chapter 20 verse 33, isinusumpa ko, sabi ni Yahweh, nagagamitan ko kayo ng kamay na bakal, paparusahan ko kayo at ibubuhos ko sa inyo ang aking matinding puot. Verse 34, ipapakita ko sa inyo ang aking verse 34 guys, ipapakita ko sa inyo ang aking kapangyarihan, titipunin ko kayo mula sa mga lugar na pinagtapunan ko sa inyo. Verse 35, at dadalhin sa gitna ng mga bansa upang doon parusahan. Verse 36, kung ano ang ginawa ko sa inyong mga magulang nang sila'y nasa ilang ng Ehipto, gayon ang gagawin ko sa inyo. Verse 37, susupilin ko kayo para sundin ninyo ang aking tipan. Verse 38, ihihiwalay ko ang mga mapaghimagsik at makasalanan. Iaalis ko nga sila sa lupaing pinagtapunan ko sa kanilang, ngunit hindi sila makakapanirahan sa Israel. Sa gayon makikilala ninyong ako si Yahweh. Verse 39, sinabi ni Yahweh, bayan ng Israel, kung ayaw ninyo makinig sa akin, huwag sumamba na kayo sa inyong mga Diyos-Diyosan hanggang gusto ninyo. Ngunit darating araw na hindi na ninyo ako lalapastanganin, hindi na kayo maghahandog sa inyong mga Diyos-Diyosan. Verse 40, ako'y sasambahin ng buong Israel sa bundok na itinalaga ko, sabi ni Yahweh, doon ninyo ako paglilingkuran, doon ko kayo pakikihirapan, doon ko hihintayin ang paghahain ninyo ng mga piling handog. Verse 41 guys, doon ko tatanggapin ang inyong mga handog pagkatapos ko kayong tipunin mula sa mga lugar na pinagtapunan ko sa inyo, at doon ko rin ipapakita sa mga bansa na ako ay banal. Verse 42, at kung madala ko na kayo sa lupa, ipinangako ko sa inyong mga magulang, makikilala ninyong ako si Yahweh. Verse 43, doon maalala ninyo ang inyong masasamang lakad at gawain, dahil dito masusuklam kayo sa inyong sarili. Verse 44, at kung tanggapin ko kayong mabuti at di ko gawin ang nararapat sa inyong masasamang lakad at gawain, makikilala ninyong ako si Yahweh. Ang pahayag laban sa timog. Verse 45, at sinabi sa akin ni Yahweh. Verse 46, Ezekiel, anak ng tao, humarap ka sa gawing timog at magpahayag laban dito at sa kagubatan nito. Verse 47, sabihin mo sa kagubatan ng timog, dinggin mo ang salita ni Yahweh. Ipalalaman kita sa apoy, tutupukin ko ang iyong mga punong kahoy, maging sariwa o tuyo, di mapapatay ang apoy na ito at lahat ay masusunog nito mula sa timog hanggang hilaga. Verse 48, verse 48 guys, makikita ng lahat na akong si Yahweh ang sumunog niyon at ang apoy nito ay hindi mapapatay. Verse 49, sinabi ko, Ezekiel chapter 20 verse 49, sinabi ko, Yahweh, huwag mong ipagawa yan sa akin, baka sabihin nilang ako'y nagsasalita ng hindi nila naunawaan. Okay, hanggang dito na lang guys. Bye everyone. God bless.